Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is magbigay sa kapwa at kayo'y magkakaroon ng yaman sa langit. Ganito po yan. Ang isang mabuting tao, wala siyang iniisip kundi kabutihan para sa kapwa-tao niya. Tumutulong siya, unconditional na walang hinintay na kapalit. Ang taong palabigay, palatulong sa kapwa-tao niya ay nagkakaroon ng kayamanan sa langit. Ang taong matulungin sa kapwa-tao niya na walang hinihinging kapalit o kabayaran sa tulong niya ay tsak na tsak, mag-iipon ka ng yaman sa langit. Ganito po yan eh. Ang mga kabutihang ginagawa natin dito sa lupa, kapag tumutulong tayo sa kapwa, nagbibigay tayo ng tulong sa kapwa natin na alam natin, walang-wala at kapaspalad to, ay tsak na tsak, nag-iipon ka na ng kayamanan doon sa langit, ng mga puro kabutihan. Kapag namatay ka, yung mga naipon mong kabutihan dito sa lupa, habang nabubuhay ka, ay tsak na tsak, doon ka mapupunta sa kalangitan. Kasi, nandito ka pa lang sa lupa, pinapakita mo na sa mata ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ang pagiging mabuting tao mo, ang pagiging matulungin mo, ang pagiging maunawain mo at malawakan ng pag-iisip. Ganyan po. Tapos nagiging madasalin ka at may takot ka sa Diyos. Ang isang mabuting tao, lagi may takot yan sa Diyos, gumawa ng kasamaan para sa kapwa-tao niya. Gumagawa lang ng puro kabutihan para sa kapwa-tao niya. Gumagawa siya ng kabutihan, tumutulong siya nang walang hinintay na kapalit. Bagkus, pinapayabong niya ang kabutihan niya para sa kapwa-tao niya. Nagiging inspiration siya para sa nakararami. Tumutulong siya, nakikita siya ng kapwa-tao niya, ginagaya din siya, ganoon. Ang pagtulong natin sa kapwa-tao natin na unconditionally, ayan na, tanda ng pag-iimpok na natin ng kayamanan sa langit. Tumulong po tayo, wag po tayo maging madamot sa kapwa-tao natin. Kasi pag tumutulong tayo sa kapwa-tao natin, nag-ipon na rin tayo ng kabutihan para dun sa langit, para sa ikaliligtas ng kaluluwa natin. Ang isang taong mabuting tao, hindi yan nag-iisip ng kung ano-ano masama para sa kapwa-tao nila. Pero ang taong masama, parati lang nag-iisip ng masama para sa kapwa-tao niya. Isip dito ng masasama, kung paano siya gawa ng masama, ibuli, basta ganun, ilubak, pagnakawan, i-rape, hindi pagbabastos sa magulang natin, yan, pagsaksi hindi totoo, at marami pang ibang mga kasamaan. Yan, dulot yan ng masasamang tao na sumasamba sa demonyo at hindi nananalig sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Puro lang ang inisip nila ay kasamaan para sa kapwa nila. Masaya sila dun pag nakagawa sila ng masama sa kapwa-tao nila. Pero ang isang mabuting tao na gumagawa at patuloy na gumagawa ng kabutihan para sa kapwa-tao niya ay hindi mag-iisip ng di tama sa kapwa-tao niya. Puro kabutihan lang kasi nananaig sa kanya ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sinatinig niya sa puso't isipan niya na kailangan kong gumawa ng kabutihan para sa kapwa-tao ko ng unconditionally. Dahil ito'y ikakasaya ng aking Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Pag once na ganun kang tao, isip mo, lagi kang may Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa pagkatao mo, at lagi kang nag-iisip na kay kabubuti ng kapwa-tao mo, at palagi kang tumutulong sa kapwa-tao no, ay tsak na tsak ang kaligtasan ng kaluluwa mo. Kaya ikaw, habang maaga pa, habang may pagkakataon ka pa, magbago ka na, talikuran na lahat ng mga kasalanan gawa mo dito sa ibabaw ng lupa. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.